Inagawan ng dangal, nilustay ang kinabukasan. Sa harap ng sariling asawa, si Stella ay pinagbintangang magnanakaw at taksil ng sariling kaibigan. Habang hila-hila ang maleta sa ilalim ng ulan, narinig niya ang tawa ng ahas na si Rachel sa loob ng kalsada ng kanilang tahanan. Ngunit may isang lihim na hindi nila alam. Ang luhang pumatak sa kalsada ay magiging mitya ng kanilang pagguho. Sino ang tunay na kakampi? Pirmahan mo na ang mga papeles na yan, Stella. Huwag mo nang hintayin. Nakaladkarin ka pa ng mga pulis palabas ng bahay na ito dahil sa pagnanakaw mo sa pera ng asawa mo. Ang boses ni Rachel ay parang talim ng balisong na humiwa sa katahimikan ng silid. Malamig, matalas, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa harap ni Stella, nakalapag ang mga dokumento ng diborsyo at isang demandang sadyang binuo upang wasakin ang kanyang pagkatao. Sa mga sandaling iyon, bahagyang nanginig ang mga kamay ni Stella. Hawak niya ang isang tray kung saan nakapatong ang isang baso ng mainit na tsaa na may pinitpit na luya at pulot. Buong hapon niya itong inihanda dahil narinig niyang inuubo si Mark, ang kanyang asawa. Ngunit ang init ng baso ay hindi sapat upang pawiin ang nanunuot na ginaw sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila naging yelo nang makita niya ang mga larawang nakakalat sa mesa, mga pekeng ebidensya ng kanyang pagtataksil na alam niyang gawa-gawa lamang ng babaeng itinuring niyang matalik na kaibigan. Dahan-dahang binitiwan ni Stella ang tray sa maliit na lamesa sa gilid. Ang tunog ng pagdait ng seramika sa kahoy ay tila isang babala ng paparating na pagguho. Tumingin siya kay Mark na nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod at tila ayaw masilayan ang kanyang mukha. Mark, asawa ko, ang boses ni Stella ay halos isang pabulong na pagsusumamo. Alam mong hindi ko magagawa iyan. Ang pera sa kaban natin ni isang kusing ay hindi ko ginalaw nang wala kang alam. At ang mga larawang iyan, Mark, tignan mo ako. Alam mong ikaw lang ang mahal ko. Ngunit nanatiling bato si Mark, walang imik. Ang kanyang katahimikan ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na matatanggap ni Stella. Muling humakbang palapit si Rachel. Ang kanyang mukha ay bakas ng isang mapaglarong tagumpay. Huwag ka nang magmalinis, Stella. Nakita ni Mark ang lahat. Ang lahat ng luho mo, ang lahat ng pakikipagkita mo sa ibang lalaki habang siya ay nagtatrabaho. Tapos na ang laro mo. At tungkol sa batang yan, sa sinapupunan mo, itinuro ni Rachel ang 5 buwang tiyan ni Stella nang may pandidiri. Sino ang makakasiguro kung kay Mark nga yan? Baka pati ang sanggol na yan ay isa ring nakaw na bunga ng iyong kalaswaan. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Stella. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang kanyang pandinig ay napuno ng isang nakabibinging ugong. Ang hapdi sa kanyang puso ay lumipat sa kanyang buong katawan, na tila babawat himaymay ng kanyang kalamnan ay pinupunit ng walang awa. Napakapit siya sa kanyang tiyan, naramdaman ang marahang sipa ng sanggol na tila ba nakikiramay sa kanyang paghihirap. Isang matinding pait ang lumunod sa kanyang lalamunan, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ang lalaking pinagsilbihan niya ng may buong katapatan, ay hinahayaan lang ang ibang tao na bastusin ang kanyang dangal at ang kanilang hindi pa isinisilang na anak. Laya si Stella. Sa wakas, ay nagsalita si Mark, ngunit hindi siya lumingon. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, malamig at banyaga. Iwan mo ang susi. Iwan mo ang lahat ng gamit na binili ko para sa'yo. Umalis ka, bago ko pa makalimutan na naging asawa kita. Hindi na nakapagsalita si Stella. Ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay tila apoy na pumapaso sa kanyang pisngi. Marahan niyang inilapag ang kanyang singsing sa ibabaw ng mesa, ang singsing na simbolo ng kanyang pagsasakripisyo at pagtitiis sa loob ng maraming taon. Bit-bit ang isang maliit na bag na naglalaman lamang ng ilang piraso ng lumang damit at ang kanyang mga gamot, dahan-dahang humakbang si Stella palabas ng kanilang tahanan.
Sa bawat hakbang, tila lalong bumibigat ang kanyang dinadala. Nang marating niya ang pinto, narinig niya ang malakas na paghampas nito sa kanyang likuran, isang tunog na naghudyat ng formal na pagtatapos ng kanyang buhay bilang isang asawa. Sa labas, ang langit ay tila nakikidalamhati. Ang malakas na buhos ng ulan ay agad na nagpabasa sa kanyang manipis na damit. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada, mag-isa, basang-basa at walang katiyakan kung saan pupunta. Ang lamig ng gabi ay pumasok hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit ang mas matinding ginaw ay ang katotohanang ang mga taong pinagkatiwalaan niya ang siya ring kumuha ng lahat mula sa kanya. Habang ang tubig ulan ay humahalo sa kanyang mga luha, isang katanungan ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Isang tanong na tila walang kasagutan sa gitna ng madilim na gabing ito. Hanggang kailan kailangang magbayad ang isang pusong wala namang ibang ginawa, kundi ang magmahal at magsakripisyo? Namulat ang mga mata ni Stella sa isang kisameng gawa sa pinagtagpi-tagping dahon ng nipa at kawayan. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay tila binibiyak sa sakit, isang paalala ng malupit na gabing kanyang pinagdaanan. Amoy ng usok mula sa sinisindihang panggatong at ang samyo ng pinapakuloang luya ang dahan-dahang gumising sa kanyang diwa. Hindi ito ang malambot at mabangong kama sa silid nila ni Mark. Ito ay isang maliit na dampa na puno ng amoy ng kahirapan, ngunit binalot ng hindi maipaliwanag na init ng pagtanggap. Gising ka na pala, anak. Huwag ka munang magmadaling bumangon. Ang malambot na tinig ni Nanay Ising ay tila isang haplos sa sugat ng kanyang kaluluwa. Si Nanay Ising ang dating katulong sa bahay ni Mark na tinanggal ni Rachel ilang buwan na ang nakalilipas. Ngayon, sa harap ni Stella, ang matanda ay may hawak na isang mangkok ng mainit na lugaw na may kaunting patis at paminta. Ang mga kamay nito, na kulubot at nangingitim sa pagtatrabaho, ay dahan-dahang humawak sa noo ni Stella upang pakiramdaman ang kanyang lagnat. Nanay Ising, bakit? Ang tanging naisambit ni Stella habang ang kanyang mga luha ay muling nagsisimulang dumaloy, bumabasa sa malinis ngunit kupas na unan. Huminga ng malalim ang matanda at naupo sa tabi niya. Nakita kita sa tapat ng kalsada kagabi, Stella. Basang-basa ka at halos wala ng malay. Alam ko ang nangyari dahil bago ako pinalayas ng ahas na si Rachel sa bahay na yon. Nakita ko na kung paano niya nilalaso ng isipan ni Mark. Patawarin mo ako dahil wala akong nagawa noon para protektahan ka. Sa loob ng maliit na dampang iyon, naramdaman ni Stella ang bigat ng katotohanan. Hindi lang pala siya ang biktima. Ang bawat salita ni Nanay Ising ay tila mga piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Si Rachel, ang babaeng itinuring niyang kapatid, ay matagal na palang naghahasik ng kasamaan upang angkinin ang lahat ng sa kanya. Anong gagawin ko, Nanay? Wala na akong matutuluyan. Wala na akong pera. At ang anak ko? Hinaplos ni Stella ang kanyang tiyan. Naramdaman ang marahang pintig ng buhay sa loob. Ang tanging kayamanan na natitira sa kanya. Laban, nak, huwag kang susuko para sa bata. Ang matatag na sagot ni Nanay Ising. Dito ka muna sa akin. Kahit tuyo at lugaw lang ang pagsaluhan natin, hindi ka pababayaan ng Diyos. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, pumasok sa isip ni Stella ang isang pangalan na matagal na niyang ibinaon sa limot, si Mateo. Ang kanyang kuya na nawalay sa kanya noong sila ay bata pa dahil sa hirap ng buhay. Naalala niya ang isang lumang piraso ng papel na nakatago sa kanyang pitaka. Ang huling numero na ibinigay nito bago sila nagkahiwalay. Ngunit may takot sa kanyang puso. Paano kung tulad ni Mark ay talikuran din siya nito? Paano kung ang kahirapan niya ay maging pasanin lang para sa kapatid? Lumipas ang maghapon na puno ng katahimikan. Ang tunog ng mga butil ng ulan na tumatama sa tuyong dahon ng niyog sa labas ay nagsilbing musika ng kanyang kalungkutan.
Ngunit sa likod ng kapayapaang ito, may isang banta na hindi nila nakikita. Sa kabilang dako ng kalsada, malayo sa dampa ni Nanay Izing, isang itim na sasakyan ang kanina pa nakaparada. Ang mga bintana nito ay madilim. Hindi masisilip kung sino ang nasa loob. Ang sasakyang yon ay tila isang anino na nagmamasid sa bawat galaw sa loob ng maliit na dampa. Isang tahimik na presensya na nagdadala ng pangamba. Hating gabi na nang biglang maputol ang katahimikan. Isang serye ng malalakas na katok sa pintong kawayan ang gumulantang sa kanilang dalawa. Ang bawat hampas sa pinto ay tila isang kulog na nagpabilis sa tibok ng puso ni Stella. "Sino yan?" tanong ni Nanay Ising na may halong kaba sa boses. Walang sumagot. Ngunit ang katok ay lalong bumilis at bumigat. Tila ba may nagmamadaling pumasok o may isang panganib na paparating na hindi nila matatatakasan. Niyakap ni Stella ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pintong tila anumang sandali ay bibigay. Sa dilim ng gabi, ang tanging naririnig niya ay ang sariling mabilis na paghinga at ang banta ng isang bagong unos na muling susubok sa kanyang natitirang lakas. Sino ang nasa labas? Ang mga tauhan ba ni Rachel na nais siyang tuluyang tapusin? O isang multo mula sa kanyang nakaraan na hindi niya inaasahang darating? Dahan-dahang binuksan ni Nanay Ising ang pinto. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang kapirasong kahoy bilang depensa. Sa labas, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakatayo ang isang lalaking nakajacket ng pangmotor at may suot na helmet. Hindi maaninag ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang tindig ay tila isang dambuhalang anino na nagbibigay ng kakaibang bigat sa hangin. "Sino ka? Anong kailangan mo sa amin sa ganitong oras?" Matapang na tanong ni Nanay Ising. Kahit bakas ang panginginig sa kanyang boses, walang imik na inabot ng lalaki ang dalawang malaking plastik na puno ng mga grocery, bigas, delata, gatas para sa buntis, at mga gamot. May iniabot din siyang isang makapal na sobre. "Para kay Stella." Maikli at baritono ang boses ng lalaki. "Huwag kayong matakot. Galing ito sa isang matandang kaibigan na hindi nakakalimot." Narinig ni Stella ang pagbanggit sa kanyang pangalan mula sa loob ng silid. Pilit siyang bumangon at lumapit sa pinto. Ang kanyang puso ay mabilis na pumipintig sa kaba at pagtataka. Sino ang nagpadala nito? Wala na akong kaibigang natitira. Sandaling natigilan ng lalaki. Kahit nakatakip ang kanyang mukha, tila naramdaman ni Stella ang titig nito. Isang titig na puno ng lungkot, pangungulila at matinding pag-aalaga. Huwag mo na munang isipin kung sino. Ang mahalaga ay ang kalusugan mo at ng bata. Gamitin ninyo yan. Babalik ako. Bago pa man makapagtanong muli si Stella, tumalikod na ang lalaki. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa maputik na lupa ay mabilis na lumayo. Kasunod ng pag-andar ng isang makina na unti-unting nawala sa kadiliman ng kalsada. Habang binubuksan nila ang mga grocery, isang maliit na bagay ang nahulog mula sa sobre. Isang lumang panyo na may burdang titik na S. Naniga si Stella. Ang panyong iyon ang tanging alaala na ibinigay niya sa kanyang Kuya Mateo noong mga bata pa sila. Ang bawat hibla ng tela ay tila sumisigaw ng mga alaalang matagal na niyang pilit na kinakalimutan upang hindi siya tuluyang mawasak sa pangungulila. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon na dati ay tahanan ni Stella, ibang-iba ang eksena. Nakahiga si Rachel sa sofa habang humihigop ng mamahaling alak. Ang kanyang mga paa ay nakapatong sa lamesang gawa sa kristal. Sa tabi niya, si Mark ay nakatitig sa kawalan, tila isang anino ng dati niyang sarili. "Mark, kailangan na nating ibenta ang lupain sa probinsya na nakapangalan kay Stella. Para sa future natin ito at para na rin mabawi ang mga ninakaw niya sa kumpanya mo." Ang sabi ni Rachel, ang bawat salita ay puno ng kamandag na nakabalot sa tamis ng kunwaring pag-aalala. "Hayaan mo muna, Rachel.
Kakapaalis pa lang niya. Mahinang sagot ni Mark, ngunit walang lakas na kumontra. Ang kanyang kalooban ay unti-unti nang nilalamon ng manipulasyon ng babaeng nasa tabi niya. Sa labas ng gate ng mansyon, nakaparada ang motor ng lalaking bumisita kay Stella. Inalis ni Mateo ang kanyang helmet. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit habang nakatingin sa bintana ng silid ni na Mark. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Pilit niyang pinigilan ang sarili na pasukin ang bahay at pagbayarin ang mga taong nanakit sa kanyang kapatid. Bumalik siya sa loob ng kanyang sasakyan na nakatago sa gilid ng kalsada. Isang marangyang sasakyan na malayo sa imahe ng isang simpleng driver. Kinuha niya ang isang lumang litrato nilang dalawa ni Stella. Patawad, Stella. Patawad dahil hinayaan kong mangyari ito sa'yo. Pero pangako, bawat patak ng luha mo, pagbabayaran nila ng higit pa sa inaasahan nila. Isang munting sandali ng kahinaan ang dumaan sa matikas na mukha ni Mateo. Yumuko siya sa manibela at hinayaang pumatak ang isang butil ng luha. Ang luha ng isang abang kapatid na nagtagumpay sa mundo ngunit nabigong protektahan ang kanyang kaisa-isang kayamanan. Bago siya umalis, may napansin siya sa damuhan malapit sa dampa ni Nanay Ising kanina. Isang sirang tsinelas ni Stella na naiwan sa putikan noong gabi ng bagyo. Kinuha niya ito at marahang pinunasan ang putik gamit ang kanyang mamahaling polo. Sa tabi ng sirang tsinelas, palihim siyang nag-iwan ng isang pares ng bagong sapatos, matibay at komportable bago tuluyang lumisan. Lumipas ang ilang araw. Isang malaking charity gala ang gaganapin sa lungsod, kung saan ang lahat ng matataas na tao ay dadalo. Si Rachel, na uhaw sa atensyon at kapangyarihan, ay nagsumikap na makakuha ng imbitasyon. Narinig niya ang balita tungkol sa pagdating ng isang mahiwagang tech billionaire na si Mateo Valerius. Ang lalaking balita ay nag-iisang tagapagmana ng isang dambuhalang imperyo. Sa gabi ng gala, suot ang isang pulang gown na binili gamit ang pera ni Mark. Pumasok si Rachel sa bulwagan ng may pagmamalaki. Ang kanyang mga mata ay agad na naghahanap sa lalaking magiging susunod niyang biktima upang makaakyat sa tuktok ng lipunan. Eksaktong pagbukas ng malaking pinto, pumasok ang isang lalaki na binalot ng aura ng kapangyarihan at yaman. Ang bawat hakbang nito ay tila nagpapatahimik sa buong silid. Nang magtama ang paningin nila, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo. Isang ngiting hindi puno ng paghanga, kundi ng isang panganib na hindi pa nararamdaman ni Rachel. Sino siya? Bulong ni Rachel sa sarili, habang ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis sa ambisyon. Hindi niya alam, ang lalaking balak niyang akitin ay ang mismong taong magiging mitya ng kanyang kamatayan sa mundong kanyang pilit na inaangkin. Sa loob ng malawak na sala ng mansyon, nakatingin si Rachel kay Mark nang may halong pandidiri na itinatago niya sa likod ng isang pilit na ngiti. Si Mark ay nakaupo sa tapat ng kanyang laptop, magulo ang buhok at tila ilang gabi nang hindi nakakatulog ng maayos. Ang dating matikas na lalaki ay unti-unti nang nagiging anino ng pag-aalinlangan at pagsisisi. Para kay Rachel, si Mark ay isang gamit na lumana, isang hagdan na nagamit na niya upang makaakyat. At ngayon ay handa na niyang sipain palayo para sa isang mas matayog na pangarap. Mark, honey, kailangan nating maging praktikal. Ang malambing na boses ni Rachel ay tila isang haplos ng sutla na may nakatagong lason. Lumapit siya at hinilot ang balikat ng lalaki. Yung lupain sa Batangas na nakapangalan kay Stella. Sayang naman kung nakatambay lang. Sabi ng broker ko, malaki ang halaga noon ngayon. Kung ibebenta natin, makakakuha tayo ng puhunan para sa bago mong proyekto. At syempre, para na rin sa magiging anak natin. Bumuntong himala si Mark. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan. Pero Rachel,
Pamana iyon ng mga magulang ni Stella. Iyon na lang ang natitira sa kanya. At ninakawan kanya, di ba? Mabilis na sabat ni Rachel. Ang kanyang tono ay biglang naging matigas. Huwag mong kalimutan ang ginawa niya sa atin, Mark. Ang lupang iyon ay maliit na kabayaran lang sa lahat ng sakit na ibinigay niya sa iyo. Isipin mo ang future natin, hindi ang nakaraan ng isang babaeng nagtaksil sa iyo. Habang nilalaso ni Rachel ang isipan ni Mark, si Stella naman ay nasa gitna ng isang maliit at mausok na karinderya sa gilid ng highway. Ang amoy ng pinipritong isda at ang singaw ng mainit na kanin ay bumabalot sa kanyang buong katawan. Masakit ang kanyang likod at namamaga ang kanyang mga paa dahil sa buong araw na pagtayo at paghahain sa mga customer, ngunit tinitiis niya ang lahat. Bawat barya na natatanggap niya bilang tip ay maingat niyang inilalagay sa isang maliit na alkansya. Para ito sa panganganak niya, para sa batang tila nagbibigay sa kanya ng dahilan upang gumising tuwing umaga sa kabila ng lahat ng dagok. Sa isang sulok ng karinderya, napansin ni Stella ang isang batang lansangan na matagal nang nakatingin sa mga pagkaing nakahain. Ang bata ay madungis at halatang ilang araw nang hindi kumakain ng maayos. Kahit na pagod at limitado ang kinikita, kumuha si Stella ng isang plato ng kanin at ulam. "Heto, kumain ka muna," ang mahinang sabi ni Stella habang iniaabot ang pagkain sa bata. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi nang makita ang kislap sa mga mata nito. Sa kabila ng sarili niyang kahirapan, naramdaman ni Stella ang isang uri ng kayamanan na hindi kailanman maiintindihan ni Rachel. Ang kayamanan ng isang pusong marunong magbigay kahit wala na itong itatira para sa sarili. Hindi alam ni Stella na mula sa isang madilim na sulok ng parking lot, pinapanood siya ni Mateo. Nakasandal ang billionaire sa kanyang sasakyan. Ang kanyang puso ay nadudurog sa bawat pawis na pumapatak mula sa noo ng kanyang kapatid. Gusto niyang tumakbo, yakapin ito at dalhin sa isang lugar na walang hirap at gutom. Ngunit alam ni Mateo ang karakter ni Stella. Kailangan nitong matutunang tumayo sa sariling mga paa upang hindi na muling mabiktima ng mga mapagsamantala. Ang kanyang tulong ay dapat dahan-dahan, parang isang aninong nagbibigay ng proteksyon nang hindi nakikita. Bumalik ang eksena kay Rachel na ngayon ay abala. Sa harap ng salamin, naglalagay siya ng mamahaling kolorete sa mukha. Naghahanda para sa isang business meeting na siya mismo ang gumawa ng paraan upang mangyari. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. "The chairman is interested in meeting a potential business partner from your sector. Dinner at 8 p.m. Azure Restaurant. Table for 2. Tumalo ng puso ni Rachel sa tuwa. Naniniwala siya na ito na ang simula ng kanyang pagtakas mula sa maliit na buhay kasama si Mark. Inakala niya na ang kanyang kagandahan at talino ang nakakuha ng atensyon ng misteryosong billionaire na si Mateo Valerius. Hindi niya alam, ang bawat hakbang na ginagawa niya ay bahagi ng isang mas malaking disenyo. Ang dinner na ito ay hindi isang pintuan patungo sa kayamanan, kundi ang unang hakbang patungo sa isang bitag na siya mismo ang naglagay ng paing. Habang sinusuot ni Rachel ang kanyang pinakamahal na sapatos, muling narinig ang tunog ng ulan sa labas. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ulan ay hindi na nakakalungkot para kay Stella. Ito ay tila isang paglilinis sa kanyang nakaraan. Isang malaking katanungan ang naiwan sa hangin habang naghahanda si Rachel para sa kanyang tagumpay. Ano ang gagawin na niya kapag nalaman niyang ang lalaking balak niyang akitin ay ang mismong kapatid ng babaeng pinalayas niya sa ilalim ng ulan? Ang gabi ay tila nagiging mas madilim at sa Azure Restaurant, ang bawat lamesa ay nakahanda na para sa isang laro ng hustisya at paghihiganti. Ang ganda ng tanawin dito, hindi ba, Mr. Valerius? Parang ang buong mundo ay nasa ilalim lang ng ating mga paa.
Ang boses ni Rachel ay parang himig ng isang sirena, puno ng pangkukulam, habang tinitignan niya ang mga ilaw ng lungsod mula sa itaas ng Azure Restaurant. Bahagya niyang inikot ang kanyang baso ng mamahaling alak. Ang pulang likido ay tila sumasalamin sa kanyang nag-aapoy na ambisyon. Sa tapat niya, si Mateo ay nakaupo nang may tuwid na likod. Ang bawat galaw ay bakas ng isang tunay na hari. Ang kanyang muka ay isang pader ng misteryo na hindi matibag-tibag. Ang mundo ay madaling maangkin, Miss Rachel. Ang tanong ay kung kaya mo bang panindigan ang bigat ng korona kapag nasa iyo na ito. Isang malanding tawa ang pinakawalan ni Rachel. Sanay ako sa mabibigat na hamon. Sa katunayan, pakiramdam ko ay mas karapat-dapat ako sa ganitong buhay kaysa sa kinalalagyan ko ngayon. May mga tao kasing sadyang hindi marunong magpahalaga sa swerteng nasa harap na nila. Ang tinutukoy niya ay si Mark, na sa isip niya ay isa na lamang lumang basahan na handa na niyang itapon sa oras na makuha niya ang loob ng bilyonaryong nasa harap niya. Habang nagpapakitang gilas si Rachel sa karangyaan, sa kabilang panig ng lungsod, ang mundo ni Stella ay unti-unti nang dumidilim. Ang ingay ng mga electric fan sa karinderya at ang sigaw ng mga nagmamadaling customer ay tila nagiging malayo sa kanyang pandinig. Ang bawat hakbang niya ay parang paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang umikot at ang mga mukha ng mga tao sa paligid ay nagiging malabong mga anino. "Stella, okay ka lang ba? Ang putla mo na." Narinig niyang tawag ng kanyang kasamaan sa trabaho, ngunit tila nanggagaling ito sa ilalim ng tubig. Pilit nang ngumiti si Stella. Hawak ang isang mabigat na tray ng mga maruming pinggan. "Okay lang ako. Medyo napagod lang." Ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niya ang isang matinding kurot sa kanyang puson, isang babala na ang kanyang katawan ay hindi na kaya ang pasaning ibinigay niya rito. Sa isang iglap, ang mundo ay biglang tumagilid. Ang tray na hawak niya ay dumulaas mula sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng pagkakabasag ng mga pinggan sa sementong sahig ay tila isang malakas na hudyat ng kanyang pagbagsak. Tuluyan nang nawala ang lakas sa kanyang mga binti. At ang huling naramdaman niya ay ang lamig ng sahig bago siya tuluyang nilamon ng kadiliman. Sa gitna ng pakikipag-usap ni Mateo kay Rachel, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga mata ay agad na tumalim nang mabasa ang maikling mensahe mula sa kanyang tauhan na nagbabantay kay Stella. The subject collapsed. On the way to the General Hospital, biglang tumayo si Mateo. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bakal. Ang aura ng pagiging gentleman ay biglang napalitan ng isang mapanganib na tensyon. "May problema ba, Mr. Valerius?" Takhang tanong ni Rachel, bakas ang panghihinayang na mapuputol ang kanilang pag-uusap. Tapos na ang hapunan na ito, malamig na sagot ni Mateo nang hindi man lang tumitingin sa kanya. "May kailangan akong iligtas na mas mahalaga pa sa anumang negosyo o pakikipag-usap sa'yo." Hindi na hinintay ni Mateo ang sagot ni Rachel. Mabilis siyang lumabas ng restaurant, iniwan ang babaeng nakanganga sa gulat at inis. Ang kanyang puso ay tila hinahati sa kaba habang mabilis na nagmamaneho patungo sa ospital. Sa mga sandaling iyon, hindi siya ang bilyonaryong si Mateo Valerius. Siya ang Kuya Mateo na handang ibuwis ang buhay para sa kanyang kapatid. Nang marating niya ang ospital, agad niyang nakita si Stella na nakahiga sa isang stretcher sa emergency room. Maputlang maputla at may mga swero sa kamay. Ang kanyang puso ay nanikip sa sakit nang makita ang kalagayan ng kapatid. Marahan niyang hinawakan ang malamig na kamay ni Stella. Ang kanyang mga mata ay nagbababala ng isang tahimik na panunumpa ng paghihiganti. Ngunit sa gitna ng kanyang pagbabantay, isang pamilyar na boses ang naririnig niya mula sa pinto ng emergency room. "Nasaan si Stella?" Sabi ng katrabaho niya, dinala siya rito. Lumingon si Mateo at nakita si Mark na humahangos. Bakas ang gulo
at pag-aalala sa mukha nito. Ang dalawang lalaki ay nagtama ng tingin, ang asawang tumalikod sa gitna ng unos at ang kapatid na naging lihim na tagapagtanggol. Nagulat si Mark nang makita ang lalaking madalas niyang makitang nagmamaneho ng simpleng motor sa paligid ng dampa ni Nanay Ising. Ang driver na inaakala niyang wala lang ay nakatayo sa tabi ng kanyang asawa nang may aura ng isang taong hindi mo dapat kalabanin. Ikaw? Bulong ni Mark. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at namumuong hinala. Anong ginagawa mo rito? At bakit mo hinahawakan ang asawa ko? Nanatiling tahimik si Mateo, ngunit ang kanyang mga mata ay tila mga balisong na nagnanais na sumaksak sa konsensya ni Mark. Ang tensyon sa loob ng maliit na silid ay tila isang bombang anumang sandali ay sasabog, habang si Stella ay nananatiling walang malay sa pagitan ng dalawang lalaking magpapabago sa kanyang kapalaran. Ang hangin sa loob ng pasilyo ng ospital ay tila naging kasing bigat ng tingga. Nakatayo si Mateo. Ang kanyang mga kamay ay nakapasok sa bulsa ng kanyang mamahaling Amerikana, habang si Mark ay hinihingal pa sa pagtakbo. Ang pagkakaiba ng dalawang lalaki ay tila langit at lupa. Si Mateo na binalot ng kapangyarihan at katiyakan, at si Mark na tila isang batang nawawala sa gitna ng sariling pagkakamali. Sino ka ba talaga? Bakit palagi kitang nakikitang umaaligid sa asawa ko? Ang tanong ni Mark. Ang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo. Humakbang siya palapit kay Mark hanggang sa maging ilang pulis na lamang ang layo nila sa isa't isa. Ako ang taong pumulot sa kanya noong itinapon mo siya sa kalsada na parang basura. Ako ang taong nakakita sa bawat patak ng luha niya habang ikaw ay abala sa pakikinig sa mga kasinungalingan ng iba. Hindi nakasagot si Mark. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Bago pa man siya makapagsalita muli, isang doktor ang lumabas mula sa silid ni Stella. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay nagpalingon sa kanilang dalawa. Kayo ba ang pamilya ng pasyente? Tanong ng doktor. Ang muka ay bakas ng pag-aalala. Ligtas na ang ina, ngunit ang sanggol ay kailangang maobserbahan ng maigi. Masyadong mataas ang stress at pagod ng pasyente. Kung hindi siya nakarating dito agad, maaaring nawala ang bata. Naramdaman ni Mark ang isang matinding lamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Kung wala ang lalaking ito, maaaring wala na rin ang kanyang anak. Sa unang pagkakataon, ang kanyang pag-aalinlangan tungkol kay Stella ay nagsimulang gumuho, pinalitan ng isang nakasusulasok na pagsisisi. Kinabukasan, habang himbing pa sa pagtulog si Stella, bumalik si Mark sa kanilang mansyon upang kumuha ng ilang gamit. Ngunit sa kanyang pagdating, nadatnan niya si Rachel sa kanilang silid. Abalang-abala sa pag-i-edit ng ilang mga dokumento sa laptop. Hindi napansin ni Rachel ang kanyang pagpasok dahil sa ingay ng malakas na tugtog sa kanyang headphone. Dahan-dahang lumapit si Mark at nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita sa screen. Iyon ang mga orihinal na larawan ni Stella, ang mga larawang ginamit ni Rachel bilang ebidensya ng pagtataksil. Sa screen, malinaw na makikita kung paano ginamit ang isang computer program upang ipatong ang mukha ng ibang lalaki sa tabi ni Stella. Ang katotohanan ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang puso. Ang bawat piraso ng kasinungalingan ay unti-unti nang nabubuo. Anong ginagawa mo, Rachel? Ang mahinang tanong ni Mark na tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Napatalon sa gulat si Rachel at mabilis na isinara ang laptop, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang mukha ay agad na namutla. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat sa paligid, naghahanap ng bagong palusot. Mark? Honey, kanina ka pa ba dyan? Iiniimbestigahan ko lang ulit yung mga ebidensya para makasiguro tayo. Sinungaling! Ang sigaw ni Mark. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkasira. Sa galit niya,
Nahablot niya ang isang plorera sa mesa at ibinalibag ito sa sahig. Ang tunog ng pagkakabasag ng kristal ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Tila sumasalamin sa tuluyang pagkakabasag ng kanyang tiwala kay Rachel. Hindi na naghintay ng sagot si Mark. Kumaripas siya ng takbo palabas at nagmaneho patungo sa dampa ni Nanay Icing, ang huling lugar kung saan alam niyang namalagi si Stella. Pagbaba niya ng sasakyan, agad siyang sinalubong ng matanda. Nasaan si Stella? Kailangan ko siyang makausap. Pagsusumamo ni Mark, ngunit ang isinagot ni Nanay Ising ay hindi salita. Ang malakas na tunog ng palad ng matanda na dumapo sa pisngi ni Mark ay ang tanging tugon na natanggap niya. Isang matinding sampal na naglalaman ng lahat ng galit at sakit na idinulot niya kay Stella. Wala kang karapatang hanapin siya rito. Ang boses ni Nanay Ising ay nanginginig sa puot. Alam mo ba kung paano siya nagmakaawa sa iyo noong gabing iyon? Alam mo ba kung paano niya tinitiis ang gutom at pagod sa karinderya para lang may maipambili ng gatas ng anak niyo? Habang ikaw ay nagpapakasasa sa karangyaan kasama ang ahas na yon, ang asawa mo ay halos mamatay na sa pagtatrabaho. Nalaglag ang mga balikat ni Mark. Ang bawat salita ni Nanay Ising ay tila isang latigo na humahagupit sa kanyang konsensya. Napaluhod siya sa maputik na lupa sa tapat ng dampa. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak at humalo sa dumi ng paligid. Samantala, sa loob ng puting silid sa ospital, dahan-dahang iminulat ni Stella ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang lalaking driver na nakaupo sa tabi ng kanyang kama, mahimbing na natutulog habang nakahawak sa kanyang kamay. Sa liwanag ng umaga, napansin ni Stella ang isang maliit na naitim na balat sa kanang kamay ng lalaki. Isang hugis pusong nunal na pamilyar sa kanya. Nanigas si Stella. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Ang nunal na yon ay ang mismong palatandaan ng kanyang Kuya Mateo, ang kapatid na huli niyang nakita noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Isang alaala ang muling bumalik sa kanyang diwa. Ang huling hapon sa ilalim ng puno ng mangga, kung saan nangako ang kanyang kuya na kahit anong mangyari, babalik ito para sa kanya. Kuya, ikaw ba yan? Ang pabulong na tanong ni Stella. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid ng pag-asa. Dahan-dahang nagising si Mateo. Nang magtama ang kanilang mga paningin, ang maskara ng pagiging matigas na bilyonaryo ay tuluyang naglaho. Isang tapat na ngiti, ang ngiting tanging para sa kanyang kapatid lamang, ang sumilay sa kanyang mga labi. Handa ka na bang umuwi, Stella? Ang tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal na tanging isang pamilya lamang ang makakapagbigay. Sa gitna ng ospital, isang bagong kabanata ang nagsisimulang isulat. Isang kabanata ng muling pagtatagpo. Habang sa labas, ang dilim ng paghihiganti ay unti-unti nang bumabalot sa kapalaran ni na Rachel at Mark. Tila tumigil ang oras sa loob ng maputing silid ng pang-ospital habang magkahawak ang kamay ng magkapatid. Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Stella ay tila paglilinis sa mga taon ng hirap at pangungulila. Sa harap niya, ang kanyang Kuya Mateo ay hindi na ang batang laging madungis ang mukha dahil sa pagtatrabaho sa palengke. Siya ay isang lalaking nagtataglay ng kapangyarihang kaya ng baguhin ang takbo ng tadhana. Patawarin mo ako, Stella. Patawad dahil hinayaan kong dumaan ka sa ganitong uri ng pagdurusa. Ang boses ni Mateo ay puno ng pagsisisi habang hinahaplos ang buhok ng kapatid. Nang mahanap kita, gusto ko sanang agad na magpakilala. Pero natakot ako na baka ang yaman ko lang ang maging dahilan ng iyong kaligtasan. Gusto kong makita kung sino ang tunay mong mga kakampi at kung sino ang mga ahas na kailangang putulan ng ulo. Pinunasan ni Stella ang kanyang mga mata, isang bagong kislap ng katatagan
ang sumilay sa kanyang paningin. Wala kang dapat ihingi ng tawad, kuya. Ang mahalaga ay narito ka na. Pero hindi ko kayang tanggapin ang lahat ng ito nang wala akong ginagawa. Ang dangal ko ang kinuha nila at ako mismo ang dapat bumawi noon. Mula sa maliit at masikip na ospital, inilipat ni Mateo si Stella sa isang lihim na mansyon sa itaas ng bundok ng Tagaytay. Ang tunog ng banayad na paghampas ng hangin sa mga dahon ng pino at ang katahimikan ng paligid ay nagsilbing gamot sa sugatang puso ni Stella. Doon, pinaligiran siya ng pinakamagagaling na doktor at mga tauhang tanging katapatan lamang ang alam. Samantala, sa gitna ng syudad, si Rachel ay parang isang reynang nagniningning sa kanyang sariling ilusyon. Nakatayo siya sa harap ng salamin, sinusuot ang isang kwintas na gawa sa mamahaling brilyante. Isang huling hiram na karangyaan mula sa credit card ni Mark. Kailangan na nating pirmahan ang pagbebenta ng lupa, Mark. Bukas na bukas din, ang utos ni Rachel habang pinagmamasdan ang sariling refleksyon. Hindi na niya itinatago ang kanyang pagiging dominante. Para sa kanya, si Mark ay isang tuyong balon na wala ng pakinabang at ang tanging iniisip niya ay ang muling makita ang bilyonaryong si Mateo Valerius. Si Mark na nakaupo sa gilid ng kama ay tila isang aninong unti-unti nang naglalaho. Ang bawat salita ni Rachel ay tila isang ingay na hindi na niya nais pakinggan. Ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa hitsura ni Stella noong huli niya itong makita sa ospital. Maputla, wasak, ngunit may hawak na dignidad na kailanman ay hindi matatagpuan kay Rachel. Gawin mo ang gusto mo, Rachel. Mahinang sagot ni Mark, isang sagot na puno ng pagkatalo, ngunit may nakatagong plano. Pirmahan mo ang lahat ng gusto mong pirmahan. Lingid sa kaalaman ni Rachel, ang bawat dokumentong inihahanda niya ay lihim ng minomonitor ng mga tauhan ni Mateo. Ang kanyang ambisyon ay nagsisilbing hukay na siya mismo ang naghuhukay ng malalim. Sa mansyon sa Tagaytay, dahan-dahang tumayo si Stella mula sa kanyang pagkakahiga. Lumapit siya sa malaking bintana kung saan tanaw ang bulkang Taal. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng takot at pag-aalinlangan, ay naging kasing linis at kasing tigas ng marmol. Isinuot niya ang isang eleganteng puting bestido, ang kulay ng pagsisimula at kalinisan. Handa na ang lahat, Stella. Ang sabi ni Mateo habang pumapasok sa silid. May dala siyang isang asul na folder na naglalaman ng mga ebidensyang wawasak sa mundo ni Rachel. Bukas, magaganap ang unang pagdinig para sa inyong lihon. Handa ka na bang harapin sila? Tumingin si Stella sa kanyang refleksyon sa bintana. Ang kanyang kamay ay marahang nakapatay sa kanyang tiyan, kung saan nararamdaman niya ang malakas na pintig ng kanyang anak. Ang bata ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang taglay niya. Hindi lang lihon ang kukunin ko sa kanila, kuya. Ang malamig na sagot ni Stella. Kukunin ko ang lahat ng kinuha nila sa akin. Ang aking pangalan, ang aking kapayapaan, at ang bawat gabing iniyak ko sa ilalim ng ulan. Kinabukasan, ang gabi ay puno ng tawanan sa mansyon ni Mark. Nagdaos si Rachel ng isang munting salo-salo para sa kanyang mga kaibigan. Ipinagyayabang ang tagumpay sa pagbebenta ng lupain. Ang tunog ng mga basong nagtatama at ang masayang tugtog ay pumuno sa bulwagan. Ngunit sa gitna ng katuwaan, ang malakas na tunog ng pagbukas ng gate ay nagpalingon sa lahat. Ang tunog ng mga sapatos na naglalakad sa marmol na sahig ay tila isang martsa ng paparating na hatol. Pumasok ang isang matatandang lalaki na nakabarong, ang abogado ni Mateo. Kasunod ang ilang mga lalaking nakauniporme ng korte. Ang bawat panauhin ay natahimik, ang musika ay biglang pinatay, at ang hangin sa loob ng mansyon ay biglang naging kasing lamig ng yelo. Miss Rachel Lopez at Mr. Mark Salvador, ang tanong ng abogado sa gitna ng katahimikan. May dala kaming kautusan mula sa korte, isang temporary restraining order
at ang formal na paghahain ng kasong lihon at civil damages. Nalaglag ang basong hawak ni Rachel. Ang pulang alak ay kumalat sa kanyang puting gown, na tila ba isang mantsa na kailanman ay hindi na mabubura. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatuon sa kanya, hindi na nang may paghanga, kundi may pagtatanong at panghuhusga. Mula sa dilim sa labas ng pinto, isang figura ang dahan-dahang lumitaw. Ang bawat hakbang ni Stella ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Nakatayo siya doon, nagniningning sa ilalim ng ilaw ng chandelier, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang reynang handa ng bawiin ang kanyang kaharian. Ang akala niyo ba ay tapos na ang lahat? Ang tanong ni Stella. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon, na tila isang sumpa na ngayon ay nagkakatotoo. Ang babaeng yan, Your Honor, ay hindi lamang isang magnanakaw, kundi isang taksil na asawa na walang ibang hangad, kundi ang limasin ang pinaghirapang yaman ng aking kliyente. Ang boses ng abogado ni Rachel ay umalingaw-ngaw sa loob ng malamig na silid ng korte, tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito, ang mga tao sa gallery ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng panghuhusga na nakatuon sa isang direksyon, kay Stella. Sa gitna ng tensyon, nakaupo si Stella ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa ibabaw ng kanyang kandungan. Ang kanyang puting bestido ay tila nagbibigay ng sariling liwanag sa gitna ng madilim na silid. Sa loob-loob niya, naramdaman niya ang isang matinding kurot sa kanyang lalamunan. Ang tuyot na pakiramdam ng isang taong nais sumigaw, ngunit pinipili ang manahimik. Ang bawat kasinungalingang binibitaw ng kabilang panig ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat, ngunit hindi siya kumukurap. Ang kanyang paningin ay nananatiling nakatitig sa krusipiho, sa dingding, habang ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla. Sa kabilang panig ng lamesa, si Rachel ay nakaupo ng may pagmamalaki. Suot niya ang isang itim na terno na tila ba siya ang nagluluksa, ngunit ang kanyang mga labi ay may nakatagong na ngiti ng tagumpay. Tuwing titingin siya kay Stella, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at pangkukutya. Sa tabi niya, si Mark ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Hindi niya magawang tumingin sa asawa dahil ang bawat sulyap ay tila isang paalala ng kanyang sariling kahinaan. Your Honor, patuloy ng abogado ni Rachel, habang inilalapag ang mga pekeng larawan sa harap ng hukom. Heto ang mga ebidensya ng kanyang pakikipagtagpo sa ibang lalaki habang ang aking kliyente ay nagpapakahirap sa trabaho. Isang malinaw na paglabag sa kabanalan ng kasal. Naramdaman ni Stella ang paghinto ng kanyang hininga. Ang mga larawang iyon, ang mga piraso ng kasinungalingan na sumira sa kanyang buhay, ay muling ibinibida sa harap ng lahat. Ang sakit ay hindi na lamang sa puso. Naramdaman niya ang pangangatog ng kanyang mga tuhod at ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat bulong sa paligid ay tila isang malakas na sampal na nagpapamukha sa kanya ng isang kasalanang hindi niya kailanman ginawa. Ngunit sa gitna ng kanyang pagguho, naramdaman niya ang isang matatag na presensya sa likuran niya. Sa unang row ng gallery, nakaupo si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Stella, puno ng lakas at katiyakan. Walang imik ang kanyang kuya, ngunit ang bawat tingin nito ay tila nagsasabing, "Huwag kang matakot, nandito ako." Tumayo ang abogado ni Stella, isang matandang lalaki na may mahinahong boses, ngunit may talim ang bawat salita. Your Honor, hinihiling namin ang isang masusing pagsusuri sa mga ebidensyang ito. Mayroon kaming dahilan upang maniwala na ang mga larawang ito ay sadyang minanipula upang sirain ang dangal ng aking kliyente. Isang malakas na singhap ang narinig sa loob ng korte. Ang mukha ni Rachel ay biglang nanigas. Ang kanyang mga mata
ay lumaki sa gulat at takot. Ang kanyang tiwala sa sarili ay tila isang pader na unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. Natapos nang bukas ang unang bahagi ng pagdinig na puno ng tensyon. Habang lumalabas ang mga tao sa pasilyo ng korte, mabilis na hinarang ni Rachel si Stella. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Ang kanyang pagiging sopistikada ay tuluyan ng naglaho. Akala mo ba mananalo ka, Stella? Ang pabulong na sigaw ni Rachel, ang boses ay nanginginig sa puot. Kahit anong gawin mo, ikaw pa rin ang magnanakaw sa mata ng lahat. Ikaw pa rin ang babaeng itinapon. Hindi sumagot si Stella. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rachel, isang tingin na puno ng awa kaysa galit. Ang katotohanan ay parang tubig, Rachel. Kahit anong gawin mong pagtakip, makakahanap at makakahanap ito ng butas para lumabas. Dahil sa sobrang galit at kawalan ng kontrol, biglang itulak ni Rachel si Stella patungo sa direksyon ng matarik na hagdan sa pasilyo. Ang tunog ng pagkakaladkad ng mga sapatos sa sahig ay naging hudyat ng isang mabilis na kaguluhan. Mamatay ka na at ang anak mo! Ang huling narinig na sigaw ni Rachel habang ang kanyang mga kamay ay malakas na tumama sa balikat ni Stella. Nawalan ng balanse si Stella. Ang kanyang katawan ay tila bumabagal sa hangin habang nararamdaman niya ang panganib na mahulog sa matigas na semento ng ibaba. Ang tanging naisip niya ay protektahan ang kanyang tiyan, ang kanyang anak na tanging pag-asa niya. Bago pa man siya tuluyang mahulog, isang malakas na bisig ang humablot sa kanyang baywang at ang tunog ng isang malakas na sampal ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Isang sampal na hindi nanggaling kay Stella, kundi sa isang taong hindi inaasahan ng lahat. Sino ang sumagip kay Stella sa bingit ng panganib? At anong katotohanan ang nakahandang sumabog na tuluyang wawasak sa huling depensa ni Rachel? Ang mga bisig na sumalo kay Stella ay hindi ang mga bisig ng kanyang kuya Mateo, kundi ang mga bisig ni Mark. Ang lalaking naging sanhi ng kanyang kaluluwa ay mabilis na humarang. Ang kanyang katawan ay naging isang pader sa pagitan ni Stella at ng matarik na hagdan. Ang tunog ng malakas na sampal na umalingaw-ngaw sa pasilyo ay nanggaling sa palad ni Mark na dumapo sa pisngi ni Rachel, isang sampal na puno ng puot, pagsisisi at ang gising na katotohanan. Tama na, Rachel. Ang sigaw ni Mark, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Huwag mo nang ituloy ang kabaliwang ito. Napatulala si Rachel, ang kanyang buhok ay nagulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa gulat. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumapit si Mateo at inilayo si Stella mula sa dalawa. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Ang bawat galaw ay bakas ng isang pagtitimpi na malapit ng sumabog. Muling bumalik ang lahat sa loob ng korte sa utos ng hukom. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat isa. Tumayo si Mateo mula sa gallery at dahan-dahang naglakad patungo sa gitna, sa tabi ng abogado ni Stella. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang lalaking naka-jacket ng pangmotor. Suot niya ang isang pasadyang Amerikana na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar. Ang kanyang aura ay nagpatahimik maging sa mga pinakamababagsik na abogado sa silid. Your Honor, ang simula ni Mateo, ang kanyang boses ay malalim at puno ng awtoridad na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Ang aking pangalan ay Mateo Valerius, ang chairman at founder ng Valerius Tech Industries, at narito ako upang magbigay ng testimonya hindi lamang bilang isang saksi, kundi bilang biktima rin ng panlilinlang ng babaeng yan. Isang sabay-sabay na singhap ang narinig mula sa mga tao. Maging ang hukom ay napasandal sa kanyang upuan. Ang misteryosong bilyonaryo na matagal nang pinag-uusapan sa balita ay narito sa harap nila. Ipinagtatanggol ang isang babaeng inakala ng lahat na walang kalaban-laban. Mabilis na nagkaroon ng galaw ang mga tauhan ni Mateo. Sa malaking screen ng korte,
Biglang lumitaw ang isang video. Doon, malinaw na makikita si Rachel sa Azure Restaurant. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwari habang kausap si Mateo. Si Mark? Isang gamit lang siya, Mr. Valerius. Ang boses ni Rachel sa video ay tila isang kumpas ng kamandag. Pinatalsik ko ang asawa niya dahil kailangan ko ang yaman niya para makaabot sa mga taong tulad mo. Hindi ko siya mahal. Sino ba ang magmamahal sa isang lalaking kasing hina niya? Hindi lang yon. Lumabas din sa screen ang mga digital na bakas kung paano in-edit ni Rachel ang mga larawan ni Stella kasama ang mga resibo ng pagbabayad niya sa isang hacker. Ang huling ebidensya ay ang pinakamatindi, isang ulat ng laboratorio na nagpapatunay na unti-unting nilalason ni Rachel ang kape ni Mark upang mapilitan itong pirmahan ang paglipat ng lahat ng ari-arian sa kanyang pangalan. Naramdaman ni Mark ang panlalamig ng kanyang buong katawan habang pinapanood ang babaeng pinagpalit niya sa kanyang asawa. Ang bawat salita ni Rachel sa video ay tila isang balisong na paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang puso. Ang pagmamahal na inakala niyang totoo ay isa lamang palang madilim na bitag. Hindi totoo yan. Peke ang mga ebidensyang yan. Ang sigaw ni Rachel, ang kanyang boses ay naging matinis at desperado. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa screen, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga pulis. Ang kanyang pagiging sopistikada ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang mukha ng isang baliw na nawalan ng lahat. Miss Rachel Lopez, ang malamig na tinig ng hukom, ay umalingaw-ngaw dahil sa mga ebidensyang ipinakita. Ang court na ito ay hindi lamang ibabasura ang mga paratang laban kay Stella Salvador, kundi naguutos din ng iyong agarang pag-aresto para sa mga kasong falsification of documents, attempted murder, at estafa. Ang tunog ng mga posas na sumasara sa mga pulso ni Rachel ay tila isang musika ng hustisya sa pandinig ni Stella. Ang bawat hikbi ni Rachel habang kinakaladkad palabas ng korte ay tila pagbabayad sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Stella sa ilalim ng ulan. Ang galit ng mga tao sa gallery ay sumabog. Mga bulong ng pagkapuot ang sumunod sa pag-alis ng kontrabida. Naiwan sa loob ng silid si Mark, na ngayon ay nakaluhod sa sahig, humihikbi ng walang tunog. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bigat ng kanyang pagsisisi. Dahan-dahan siyang gumapang patungo sa paanan ni Stella. Ang kanyang mga kamay ay nais humawak sa dulo ng bestido nito, ngunit tila nahihihiya sa sariling dumi. Stella, patawarin mo ako. Napakagago ko. Ang tanging naisambit niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Tumingin si Stella sa lalaking dati niyang minahal ng buong buhay. Ang kanyang puso ay wala ng galit, ngunit wala na ring natitirang pag-ibig. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na katahimikan. Ang katahimikan ng isang taong sa wakas ay malaya na. Tumayo ka, Mark, ang mahinang sabi ni Stella. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ang patawad ay hindi ibinibigay sa pamamagitan ng pagluhod. Ibinibigay ito ng panahon. Pero sa ngayon, ang kailangan ko ay ang kapayapaan para sa anak ko. Lumapit si Mateo at inakbayan ang kanyang kapatid. Sabay silang naglakad palabas ng korte. Iniwan ang isang lalaking wasak at isang nakaraang puno ng sakit. Sa labas, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap na bumabati sa muling pagsilang ni Stella. Ang hangin ay amoy kalayaan at ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang deklarasyon na ang reyna ay sa wakas ay nakauwi na. Hindi sapat ang salitang patawad para punan ang mga lamat sa isang basong nabasag na. Ngunit ang bawat piraso nito ay maaari pang buuin para maging isang bagong sining. Ang mga salitang ito ay dahan-dahang isinulat ni Stella sa kanyang diary habang siya ay nakaupo sa beranda ng isang bagong bahay sa tabi ng dagat. Lumipas ang ilang buwan mula nang gumuho ang mundo
nina Rachel at Mark sa loob ng court. Ang tunog ng banayad na alon na humahaplos sa dalampasigan ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa mga alaala ng sakit at pait. Ang hangin ay amoy asin at kalayaan, isang bango na malayo sa amoy ng lason at panlilinlangagma na dati niyang kinagisnan. Sa loob ng selda, si Rachel ay unti-unti nang nilalamon ng sarili niyang kadiliman. Ang bawat gabi ay puno ng kanyang mga pagsigaw at pagiyak, pilit na kinakausap ang mga anino ng kanyang ambisyon. Nawala ang kanyang kagandahan, ang kanyang mga mata ay naging malalim at puno ng takot. Ang dating reyna ng manipulasyon ay isa na lamang bilanggo ng sariling konsensya, namumuhay sa ilalim ng malamig na rehas na siya mismo ang nagpanday. Isang hapon, habang nag-aayos si Stella ng mga bulaklak sa kanyang hardin, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa labas ng gate. Bumaba si Mark, suot ang isang simpleng t-shirt at maong. Wala na ang kislap ng kayabangan sa kanyang mga mata. Ang natira ay ang bakas ng isang lalaking dumaan sa matinding pagsisisi. May dala siyang isang maliit na asul na sapatos para sa sanggol at isang buke ng puting liryo. Stella, ang tawag niya. Ang boses ay nanginginig at puno ng pag-aalinlangan. Maari ba tayong mag-usap? Kahit sandali lang. Huminto si Stella sa kanyang ginagawa, ngunit hindi siya lumapit sa gate. Kung tungkol ito sa bata, Mark, alam mong hindi ko siya ipagkakait sa'yo. May karapatan ka bilang ama. Pero kung tungkol ito sa atin, tapos na ang usaping iyon. Napayuko si Mark. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila simbolo ng kanyang paghihirap. Alam ko, hindi ko hinihiling na bumalik ka. Hinihiling ko lang na mapatawad mo ako sa lahat ng pagkabulag ko. Ang makita kang ganito, na nakatayo sa sarili mong mga paa, ay sapat na para malaman kong wala na akong puwang sa buhay mo. Gusto ko lang maging isang mas mabuting tao para sa anak natin. Tumingin si Stella sa malayo, sa abot tanaw, kung saan nagtatagpo ang langit at dagat. Pinatawad na kita, Mark. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang galit ay isang lason na hindi ko na gustong itago sa puso ko. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ang Stella na kilala mo ay namatay na noong gabing itinapon mo siya sa ulan. Dahan-dahang inilapag ni Mark ang mga bulaklak sa tapat ng gate at tumalikod. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang pagkilala na ang pagkakataong binaliwala niya ay hinding-hindi na muling babalik. Nang hapon ding iyon, dumating si Mateo kasama si Nanay Ising. Isang malaking sorpresa ang dala nila, ang titulo ng isang bagong bahay at lupa na nakapangalan kay Nanay Ising. Ang matanda ay napaiyak sa tuwa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng dokumento. Ang utang na loob ni Stella ay tuluyan ng nabayaran ng higit pa sa inaasahan ng sinuman. Kuya, salamat, ang pabulong na sabi ni Stella habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Mateo. Wala iyon, Stella. Ang makita kang nakangiti ng totoo, ang pinakamalaking tagumpay ko. Ang sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Ang huling sikat ng araw ay nagbigay ng kulay ginto sa paligid. Hinaplos ni Stella ang kanyang malaking tiyan. Nararamdaman ang malakas na sipa ng kanyang anak. Ang bata ay tila excited na masilayan ang mundong ito. Isang mundong hindi na puno ng kasinungalingan, kundi ng pag-ibig at katotohanan. Sinimulan ni Stella ang kanyang foundation para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Sa bawat babaeng natutulungan niya, tila ba unti-unti ring naghihilom ang sarili niyang mga sugat. Ang kanyang buhay ay naging isang inspirasyon, isang patunay na ang isang pusong nasira ay maaari pang maging mas matibay kaysa dati. Habang naglalakad ang magkapatid patungo sa dalampasigan, isang maliit na bata ang tumatakbo sa malayo. Hinahabol ang mga ibon. Sa isip ni Stella, nakikita na niya ang kanyang anak na ganoon din kasaya at kalaya.
Handa ka na ba para sa susunod na kabanata, Stella? Tanong ni Mateo habang nakatanaw sa malawak na dagat. Isang matamis at payapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Stella. Handa na kuya. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Dahil alam kong kahit gaano pa kalakas ang bagyo, palaging may umagang darating. Ang tunog ng kanilang mga tawa ay humalo sa himig ng mga alon. Isang magandang simula para sa isang buhay na dumaan sa apoy, ngunit lumabas na kasing nagniningning ng ginto. 2 taon ito na nanamudahan na ng mabilis na lumipas, tila mga butil ng buhangin na tinangay ng banayad na agos ng dagat. Ang bawat paghampas ng alon sa pampang ay tila isang marahang haplos na nagbubura sa mga bakas ng nakaraan, mga bakas ng luhang pumatak sa ulan, ng mga gabing puno ng pangamba, at ng bawat tinik ng pagtataksil na minsang bumaon sa puso ni Stella. Sa ilalim ng nagniningning na kulay kahil na langit ng madaling araw, nakatayo si Stella sa dalampasigan. Ang kanyang puting bestido ay sumasayaw sa ihip ng preskong hangin. Wala na ang bakas ng pamumutla at takot sa kanyang mukha. Ang kanyang balat ay nagniningning sa kalusugan at ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang uri ng liwanag na tanging niyang mga taong nakaligtas sa matinding unos ang mayroon. Mama, tignan mo mama, ang ganda ng kabibe. Ang malutong na tinig ng isang 2 taong gulang na batang lalaki ang bumasag sa katahimikan. Si Gabriel. Tumatakbo ang bata patungo sa kanya. Ang maliliit na paa nito ay bumabaon sa basang buhangin. Bit-bit ang isang maliit at makulay na VOC. Paglapit ng bata, binuhat siya ni Stella at hinalikan sa pisngi. Ang amoy ng bata, amoy ng gatas at kawalang malay, ang pinakamabangong pabango na kailanman ay nalanghap ni Stella. Si Gabriel ang kanyang himala, ang kanyang lakas, at ang buhay na patunay na ang pag-ibig ay kayang magluwal ng kagandahan mula sa gitna ng kapighatian, mula sa malayo. Nakasandal si Mateo sa isang puno ng niyog, pinagmamasdan ng kanyang kapatid at pamangkin ng may malawak na ngiti. Ang kanyang tungkulin bilang tagapagtanggol ay hindi natapos sa korte. Hanggang ngayon, tinitiyak niya na ang bawat pangangailangan ni Stella ay natutugunan. Ngunit alam niyang hindi na kailangan ni Stella ang kanyang yaman para maging masaya. Ang tunay na yaman ni Stella ay ang kapayapaang nahanap niya sa loob ng sarili. Kuya, halika na rito. Ang sarap ng tubig! Sigaw ni Stella habang kumakaway. Habang naglalakad si Mateo patungo sa kanila, isang lalaki ang dahan-dahang lumapit mula sa kabilang bahagi ng dalampasigan. Si Dr. Julian, ang doktor na tumulong kay Stella noong gabi ng kanyang panganganak at nanatiling kaibigan sa loob ng 2 taon. May dalang 2 baso ng sariwang buko juice ang doktor. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Stella nang may paghanga at respeto. Good morning, Stella. Mukhang masigla ang ating munting captain ngayong umaga. Ang sabi ni Julian sa isang malambot na tinig. Ngumiti si Stella, isang ngiti na may bahid ng bagong pag-asa. Good morning, Julian. Oo, tila mas malakas pa ang energy niya kaysa sa alon. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa sandaling iyon, tila may isang pangakong hindi kailangang bigkasin. Hindi nagmamadali si Stella. Natutunan niya na ang puso ay parang hardin. Kailangan muna itong linisin mula sa mga tuyong dahon bago magtanim ng bagong bulaklak. At sa unang pagkakataon, nararamdaman niyang handa na siyang hayaan ang isang tao na muling humawak sa kanyang kamay. Malayo sa paraisong ito, sa loob ng malamig na pader ng kulungan, ang pangalang Rachel Lopez ay isa na lamang numero. Wala nang nakakaalala sa kanya, wala nang bumibisita. Ang kanyang mundo ay naging kasing sikip ng kanyang selda, habang si Mark naman ay patuloy na bumabawi sa pamamagitan ng pagpapadala ng sustento at pagbisita kay Gabriel tuwing linggo. Kahit na alam niyang ang pinto ng puso ni Stella ay tuluyan ng nakasara para sa kanya bilang asawa. Tinanggap ni Mark ang kanyang karma.
ang maging ama mula sa malayo, ang maging saksi sa kaligayahan ng babaeng hindi niya pinahalagahan noon. Hinarap ni Stella ang dagat at huminga ng malalim. Sa kanyang isip, muling nagbalik ang tanong, nasaan ang tunay na hustisya? Ngayon ay alam na niya ang sagot. Ang hustisya ay hindi lamang ang pagpapakulong sa masama. Ang tunay na hustisya ay ang kakayahang bumangon mula sa pagkakadapa. Ang matutong magpatawad hindi dahil nakalimutan mo ang sakit, kundi dahil ayaw mo nang maging bilanggo nito. Ang hustisya ay ang paghahanap ng bagong kanta sa gitna ng katahimikan. Pinatawad na niya ang lahat, at higit sa lahat, pinatawad na niya ang sarili. Natutunan niyang ang kanyang kahinaan noon ay hindi naging kapintasan, kundi naging pataba, upang lumago ang kanyang tapang ngayon. Sa huling sulyap sa abot-tanaw, kung saan ang araw ay tuluyan ng sumikat at nagbigay ng liwanag sa buong mundo, itinaas ni Stella si Gabriel sa hangin. Ang tawa ng bata ay umalingaw-ngaw, humahalo sa himig ng kalikasan. Tignan mo, Gabriel, bulong ni Stella habang nakatingin sa nagniningning na dagat. Palaging may bagong umaga, at sa pagkakataong ito, tayo naman ang susulat ng sarili nating kwento. Ang bawat hakbang nila sa buhangin ay nagiiwan ng marka, mga markang hindi na mabubura ng ulan, kundi dahan-dahang itatago ng panahon bilang bahagi ng isang magandang alaala. Ang kwento ni Stella ay hindi na kwento ng isang biktima, kundi isang awit ng tagumpay, isang paalala sa bawat nanay, bawat babae, at bawat pusong nasugatan na sa dulo ng bawat bagyo may isang dalampasigang naghihintay, puno ng pag-asa, pagmamahal, at kapayapaan.